Si Darlene Dos Casilla ay pinanganak noong November 2, 1974. Siya ang pangalawang anak sa tatlong magkakapatid na babae sa isang mapagmahal na pamilya. Mula pa noong bata siya, napansin na ng mga tao sa paligid niya ang kanyang kakaibang kinang. Naalala siya ng mga kamag-anak at kaibigan bilang masigla, disiplinado at puno ng buhay. Isang dalagang hindi lang maganda sa panlabas, kundi may mabuting puso at malaking ambisyon sa buhay. Lumaki siya sa gitnang bahagi ng Texas at mabilis na naging paborito ng mga tao dahil sa kanyang nakakahawang ngiti, kulay gintong buhok at likas na kakayahan na makisama sa iba. Kahit hindi siya opisyal na naging isang beauty queen, binansagan siya ng mga kaklase at guro bilang Texas Beauty Queen. Ibinoto siyang prom queen, sumali sa flag corps at laging tila nasa gitna ng bawat school event. Namumukod tangi siya hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil na din sa kanyang pagiging totoo at tapat. Pinaparamdam niya sa mga tao na sila ay mahalaga, hinahangaan siya ng mga kaklase at labis na minamahal ng kanyang pamilya. Isang dalagang may malinaw na landas sa hinaharap. Noong 1993 nagtapos siya sa Yo High School sa Cameron at nag-enroll sa Texas State Technical College sa Waco. Una siyang nahumaling sa larangan ng dental at nagsanay bilang isang dental assistant. Ngunit ang matagal na niyang pangarap ay maging isang nurse. At sa panahon ng kanyang kolehiyo, nakilala niya isang tao na tuloy nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Si Keith Gentry ay pinanganak noong September 2, 1974 sa Waco. Lumaki siya sa Robinson, isang bayan na malaking pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Mayroon siyang dalawang kapatid na babae at malaking pamilya na labis siyang minamahal. Sa Robinson High School nakilala si Keith sa kanyang kabaitan at likas na pagiging tahimik. Hindi siya pabida, ngunit ang mga nakakilala sa kanya ay umahanga dahil siya ay maaasahan at may mabuting puso. Hindi niya hinahangad ang mapansin, bagkos ay tahimik lang niyang ginagawa ang mga dapat gawin nang walang reklamo. Tulad ni Darlene, nag-enroll si Keith sa Texas State Technical College kung saan siya ay nag-aral ng drafting at welding. Kalaunan, nakakuha siya ng trabaho bilang engineering assistant sa isang utility company, bagay na naglatag ng maayos at magandang kinabukasan para sa kanya. Si Keith ay may puso ng isang tagapagtaguyod ng pamilya, masipag at lagi iniisip kung anong uri ng buhay ang nais niyang buuin. Madalas sabihin ng kanyang mga kaibigan at pamilya na para siyang pamilyadong tao kahit bago pa siya magkaroon ng sariling pamilya. Nang magkakilala sina Keith at Darlene, agad na nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila. Hindi maikakaila ang kanilang chemistry at hindi nagtagal ay tuluyan silang nagmahala ng malalim. Mabilis na tinanggap ni Darlene ang pamilya ni Keith at ganon din si Darlene na buong pusong niyakap ng pamilya ni Keith. Malinaw sa lahat na gusto na nilang makasal ang dalawa. Pero tulad ng maraming batang magkasintahan, hindi palaging nagkakatugma ang kanilang mga plano. Pagsapit ng 1997, pareho silang nagtapos at naghahanda na sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Si Darlene sa mga panahong yon ay tahimik nang umaasa ng isang proposal. Ngunit si Keith sa kabilang banda ay hindi pa handang magpakasal o kahit magsama sila sa iisang tirahan. Matapos ang ilang tapat na pag-uusap, napilitan silang gawin ang masakit na desisyon, ang maghiwalay. Nagulat ang kanilang mga pamilya at parehong hirap na hirap sina Darlene at Keith na harapin ang kanilang paghihiwalay. Pareho silang labis na nasaktan at hindi sigurado kung anong naghihintay sa kanila nang walang isa't isa. Nais magsimulang muli, lumipas si Darlene sa Dallas. Doon bumalik siya sa trabaho bilang dental assistant at sinubukang makibagay sa buhay sa lungsod. Ngunit parang hindi bagay sa kanyang mabilis na takbo ng pamumuhay doon. May isang insidente ng pagnanakaw ng kanyang sasakyan at ang pakiramdam ng pagkakahiwalay sa urban life ang unti-unting nakakaapekto sa kanya. Makalipas ang halos isang taon, bumalik si Darlene sa kanilang lugar at tila nakalaan na ang tadhana. Muli sila nagtagpo ni Keith at sa pagkakataong ito ay wala ng alinlangan. Nag-usap sila at kaagad na nagbalikan. Noong 1999 nag-propose si Keith at hindi nagtagal ay ikinasal sila. Para bang sa wakas ay naayos na ang lahat. Nakabili sila ng kanilang unang bahay at sinimulan ang buhay na dati pinapangarap lamang nila.
Pero pakiramdam ni Darlene ay may kulang pa rin. Kahit bumalik siya sa kanyang trabaho bilang dental assistant, napagtanto niyang hindi yun ang kanyang tunay na calling. Puno ng motivation at determination, bumalik siya sa pag-aaral sa pagkakataong ito upang kumuha ng degree sa nursing. Buong suporta si Keith sa kanyang mga pangarap at ipinagmamalaki niyang nakikita ang kanyang asawa na nagsusumikap para maabot ang mga ito. Masaya silang mag-asawa, madalas sila nagtatawanan, patas na hinahati ang mga responsibilidad at niyakap ang kanilang mga papel bilang tunay na magkapareha sa buhay. Pagsapit ng early 2000, tila perpekto na ang kanilang buhay sa tahimik na komunidad ng Robinson, Texas. Ilang minutong biyahe lang mula sa Waco, nakatira sila sa isang tahimik na suburban neighborhood, nakatabi pa mismo ang bahay ng mga magulang ni Keith. Ang pagiging malapit na iyon ang naging parehong nakakaaliw at kalaunan masalimuot. May matatag na trabaho si Keith bilang engineering assistant sa local na electric utility company, habang si Darlene naman ay nagtatrabaho bilang registered nurse. Dahil ang dalawa ay may maayos na pinagkukunan, nagkaroon sila ng komportableng pamumuhay, hindi marangya, ngunit sapat para mapalaki ang pamilya, at minsan ay makaranas ng maliliit na luho. Pamilya ang nasa sentro ng kanilang mga pangarap. Noong 2001 ay pinanganak ang kanilang panganay na si Chase. Sumunod si Cody noong 2004 at pagsapit ng 2005, dumating naman ang kanilang ikatlong anak na si Cade. Parang napakadali para sa Gentry ang maging magulang. Sa tulong ng parehong panig ng mga lolo't lola, nakabuo sila ng buhay na nakaugat sa pagmamahal, katatagan at mga tradisyon ng pamilya. Sila ang pamilyang hinahangaan ng iba, magandang mag-asawa, mapagmahal na mga magulang, may 3 gwapong anak na lalaki at maayos na tahanan. Pero ang magandang pamilya na nakikita ng lahat ay may nakakubling komplikadong buhay. Madalas kailangan magbiyahe ni Keith dahil sa kanyang trabaho, kaya si Darlene ang kailangang magsabay ng mga tungkulin sa trabaho at sa bahay ng mag-isa. Siya ang nag-aalaga sa mga bata, nag-aasikaso ng bahay at sabay pa ring tinutupad ang tungkulin niya bilang nurse. Pero kahit nasa bahay si Keith, hindi naman gaano nagbabago ang hatian ng responsibilidad. Madalas siyang pagod dahil sa biyahe at mas gusto niya magpahinga kaysa sumabak agad sa responsibilidad ng pagiging magulang. Nang mapansin ni Keith na nagdudulot na ito ng bigat sa kanyang asawa at sa kanilang pamilya, napagpasya niyang iwan ang mas mataas na sahod ng trabaho na laging may biyahe kapalit ng mas mababang kita sa desk job para mas madalas siyang makasama sa bahay. Isang desisyon na ginawa niya dahil sa pagmamahal at praktikal na dahilan, pero may kapalit. Dahil sa pagbaba ng kita, nahirapan sila sa pera at nagsimulang makaramdam si Keith na naiipit siya sa trabahong nakakasawa at hindi nakakapagbigay ng kasiyahan sa kanya. Hinahanap-hanap niya ang mga hamon at sigla ng dati niyang trabaho. Naging kapalit nito ang pagkadismaya at inis. Samantala ayon sa ulat, hindi nagbago ang gawin ni Darlene sa paggastos. Pinapanatili pa rin niyang maayos at malinis ang kanilang tahanan, nagdaraos ng mga pagtitipon at patuloy na bumibili ng mga bagay na hindi na talaga nila kayang tustusan. Madalas ang kanilang mga pagtatalo ay umiikot sa pera. Naniniwala si Keith na pabaya si Darlene sa kanilang pinansyal. Unti-unti siyang nagkaroon ng sama ng loob habang mas lalo pang napupunta sa kanya at sa kanyang mga magulang ang responsibilidad sa mga bata. Napansin ng mga kaibigan at kamag-anak ang pagbabago. Ang dating masayahing mag-asawa ay tila laging tensyonado. May mga tahimik na reklamo, unti-unting lumalayo ang kanilang loob sa isa't isa at dumarami ang pressure. Gayunpaman, wala namang palatandaan na gusto ni Keith o Darlene na maghiwalay. Lalo na si Keith na tila determinado talagang panatilihing buo ang kanilang pamilya. Ngunit nagbago ang lahat noong umaga ng November 9, 2005. Eksaktong alas 11 ng umaga, tumawag ng tulong si Darlene sa emergency services. Nanginginig ang kanyang tinig habang inilalarawan niya ang nakakakilabot na eksena. Bukas ang likurang pinto ng kanilang bahay at nakahiga sa kama si Keith, balot ng dugo at hirap ng huminga. Sinabi niya sa dispatcher na may nawawala sa mga baril ni Keith at inilarawan kung paanong may lumalabas na bula sa bibig ng kanyang mister. Ipinahayag din ni Darlene na hindi siya nakatulog sa tabi ni Keith nung gabing yon dahil sa bunsong anak nila na 18 months pa lamang noon dahil naging malikot ito at hindi mapakali. Ayon kay Darlene, dinala niya ang kanilang bunso sa ibang kwarto kung saan natutulog ang dalawa pa nilang anak at doon siya nanatili upang patulugin sila.
Sinabi niya na binuksan niya ang TV at nanatili sa kwarto hanggang alas 6 ng umaga. Pagising niya ay nakita niyang bukas ang likurang pinto at nadiskubre ang kanyang mister na malubhang sugatan. Dumating ang mga paramedics sa bahay ng mga gentry makalipas lamang ang ilang sandali. Si Keith ay buhay pa ngunit halos wala ng pag-asa. Siya ay binaril sa ulo at tuloy ang hindi na tumutugon. Ang pink na bula sa kanyang bibig ay palatandaan ng matinding pinsala at nagpapakita na maliit na ang kanyang tsansa na makarecover. Agad siyang dinala ng mga emergency crew sa Hillcrest Baptist Medical Center sa Waco, kung saan siya ay kinabitan ng life support. Sa kabila ng pagsisikap ng mga medical personnel, hindi na muling nagkamalay si Keith. 2 araw matapos ang insidente, noong November 11, 2005, idiniklara siyang patay. Sinimula na ang investigasyon sa pagpatay. Mabilis na napunta ang atensyon ng mga investigador sa tanging matanda na nasa bahay ng gabing yon, at yon ay si Darlene. Ang kanyang bersyon ng mga pangyayari ang naging sentro ng kaso at agad siyang dinala para sa pagtatanong. Ikinuwento ni Darlene sa mga pulis na ang gabi ng November 8 ay nagsimula ng normal. Lumabas siya para maghapunan at uminom kasama mga kaibigan at bumalik sa bahay ng alas 8:30 ng gabi. Ngunit ayon sa kanya, hindi mainit na pagtanggap ang nadatnan niya pag-uwi. Ayon kay Darlene, nagalit si Keith. Natuklasan nito ang isang resibo mula sa restaurant, patunay na isa na namang gastusin na para kay Keith ay pabaya at walang ingat sa paggastos. Dahil sa kanilang problemang pinansyal, mas lalo lang nadagdagan ang inis ni Keith. Nag-away silang dalawa at sinabi ni Darlene na umalis siya ng bahay, dala ng inis at nagmaneho lang kung saan-saan para pakalmahin ang sarili. Nang makabalik siya kinagabihan, sinabi niyang humingi siya ng tawad at sinubukang kalimutan ang kanilang alitan. Natulog si Keith sa master's bedroom habang si Darlene naman ay nanatili kasama ang 3 nilang anak sa isa sa mga kwarto. Iginit niya na ginawa niya yon para patulugin ang bunsong anak nila na iyak na iyak nung gabing yon. Naalala niya na bahagya daw siyang nagising bandang 5:15 ng umaga dahil tumahol ang aso. Pero hindi niya ito gaanong pinansin dahil madalas namang tumatahol ang aso kahit wala namang tao, kaya bumalik siya sa pagtulog. Bandang alas 6 ng umaga ayon kay Darlene, bumangon siya mula sa kama. Naglakad sa loob ng bahay at sinubukang gisingin si Keith para pumasok sa trabaho. Nang hindi ito sumagot, pumasok siya sa kwarto at nadatnan ang mister niyang nakahiga sa kama, walang malay at duguan. Ikinuwento rin niya na napansin niyang bukas ang likurang pinto at ang kanilang nakalak na gun cabinet ay tila pinakialaman at wala nang laman nito. Ayon sa bersyon ni Darlene, may taong pumasok sa bahay nila nung gabi. Pinaslang ang kanyang mister at ninakaw ilang baril nang hindi nag-iwan ng bakas. Pero habang lumalalim ang investigasyon, napansin ng mga detective ang ilang hindi tugmang detalye na nagpabagsak sa buong kwento. Una na rito ang oras. Sinabi ni Darlene na hindi niya tinignan si Keith hanggang alas 6 ng umaga, pero ayon sa forensic analysis, mas maaga pa nangyari ang pamamaril. Batay sa direksyon ng bala, pamumuo ng dugo at kalagayan ni Keith, lumalabas na mas maaga pa ang pag-atake, isang pangyayaring mahirap hindi mapansin kahit na natutulog. Mas lalo pang lumitaw ang mga nakakadudang detalye sa crime scene. Habang sinabi ni Darlene na maraming baril ang nawala mula sa cabinet, nadiskubre ng mga investigador na ilan sa mga ito ay maayos na nakasalansan sa likod ng bahay. Hindi ito tugma sa kilos ng isang magnanakaw na nagmamadali. Sa halip, parang sinadyang ilagay ng maayos ang mga baril doon na tila ginawa para magmukhang may nangyaring pagnanakaw. Dagdag pa sa kahina-hinalang pangyayari, tanging 2 tao lang ang may access sa gun cabinet, si Keith at si Darlene. Ang taong nagbukas nito ay alam kung nasaan ang cabinet at kung saan nakatago ang susi. Imposibleng isang random na magnanakaw ang nakakaalam ng ganoong detalye tungkol sa ayos at seguridad ng bahay. Isa pa, ang kilos ni Darlene ay nakapagpatindi ng pagdududa. Bilang isang registered nurse, may kakayahan siya at sapat na kaalaman para magsagawa ng CPR o kahit man lang tignan kung may senyales pa ng buhay si Keith, pero hindi niya ito ginawa. Pagdating ng mga paramedics, wala siyang anumang pagtatangkang tulungan si Keith, ni hindi man lang siya lumabas ng kwarto para salubungin at gabayan sila. Sa halip ay nanatili siyang nakakulong kasama ang mga bata at sinabing ginawa niya yon dahil sa takot para sa kanilang kaligtasan. Napansin din ng mga investigador ang isa pang kakaiba, ang mismong 911 call.
Sa halip na marinig ang natatarantang boses na karaniwang inaasahan mula sa isang taong nadiskubre na binaril ang kanyang mister, kapansin-pansin na kalmado ang tono ni Darlene. Malinaw siya nagsalita at detalyadong pagkukwento tungkol sa kanyang mga kilos at kung saan siya natulog. Para itong paliwanag para alisin ang pagdududa kaysa boses ng isang taong nasa gitna ng matinding krisis. Kinahapunan umupo si Darlene para sa formal na investigasyon sa presinto. Ngunit nang magsimula ng maging mas tuwiran ang mga tanong, siya ay nagsimulang mag-alinlangan. Bigla na lang ay sinabi niya na gagamitin niya ang kanyang Fifth Amendment right at humingi ng abogado. Kaagad na itinigil ang investigasyon. Sa kabila nito ay giniit pa rin ni Darlene na wala siyang ginawang masama. Ayon mismo sa kanya, mahal niya ang kanyang mister at hindi niya ito sasaktan. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa kanilang buhay. Aminado siya sa problema nila sa pera at sa hirap ng pagpapalaki sa 3 maliliit na anak. Pero giit niya, normal lang ang mga iyon at hindi sapat para mauwi sa karahasan. Gayunpaman, hindi maikakaila ng mga investigador ang mga puwang sa kanyang mga kwento. Ang mga ebidensya ay tila nagpapakita na mas malapit at mas planado ang nangyari kaysa sa isang pangkaraniwang pagnanakaw. Habang mas lumalalim ang investigasyon, dumarami ang mga tanong. Sino ang may motibo? Sino ang may access at sino ang may pagkakataon para patayin si Keith? Bagamat minsan ay umiiyak at minsan ay litong-litong boses ni Darlene sa kanyang mga pahayag, hindi nito gaanong nabawasan ang pagdududa laban sa kanya. Ikinuwento niya ang pagmamahal ni Keith sa kanilang mga anak. Giit din niya na mahal niya ang kanyang mister, pero hindi sapat ang puro hinala lamang. Kailangan namang otoridad ng matibay na ebidensya. Sa pahintulot ni Darlene, muling sinuri ng mga investigador ang kanilang bahay. Wala sila nakitang palatandaan ng sapilitang pagpasok na inaasahan sana nila. Pero ang natuklasan nila ay mas mabigat pa. Sa ilalim ng basurahan sa kusina natagpuan nila isang pares ng latex gloves. At sa loob ng mga gloves ay may nakatagong .22 caliber shell casing, bakas ng pulbura at DNA na tumuturo lamang sa 2 tao, kay Keith at kay Darlene. Isa itong malaking tagumpay para sa investigasyon. Dumating ang isang posibleng motibo. Natuklasan ng mga investigador na mayroong life insurance policy si Keith na nagkakahalaga sa pagitan ng $500,000 o kulang-kulang 28 million sa peso hanggang $750,000 o kulang-kulang 42 million sa peso. Para sa isang taong dumaranas ng problema ang pinasyal, sapat na ito para magdulot ng seryosong tanong tungkol sa intensyon. 19 na araw matapos ang pamamaril, noong November 28, 2005, inaresto si Darlene at kinasuhan ng murder. Pero hindi nagtagal ang kanyang pagka-aresto. Sa parehong araw nagbayad ng $50,000 o kulang-kulang 2 million peso bond ang mga magulang ni Keith upang siya ay pansamantalang makalaya. Ang pamilya Gentry kasama na ang mismong mga magulang ni Keith ay tumangging maniwala na magagawa ni Darlene ang ganong krimen. Nananatili sila nasa panig niya at buong pusong sumusuporta. Para sa kanila, hindi lang siya asawa ni Keith, kundi ina rin ng kanilang mga apo, isang taong pinagkakatiwalaan at minamahal nila. Ngunit makalipas sa ilang panahon, lumabas ang mga bago at nakakagulat na impormasyon. Hindi nagtagal matapos siya makalaya dahil sa piyansa nakipag-ugnayan si Darlene sa isang lokal na may-ari ng lupa at kakilala na si Robert Pavelka. Ipinahayag niya ang interes na bumili ng isang lupain sa kanayunan malapit sa Axtell, Texas. Mayroon itong isang tahimik na lawa at sinabi ni Darlene na naalala raw niya ang pangarap ni Keith na dalhin ang kanilang mga anak na lalaki sa pangingisda. Isang nakakaantig na damdamin kung doon lang sana nagtapos. Ngunit makalipas ang ilang linggo, muling tumawag si Darlene kay Pavelka na may kakaibang hiling. Tinanong niya kung maaari bang tabunan ang lawa. Ang biglaang pagbabago na ito ay nakakagulat. Ilang linggo pa lamang nakakalipas, tuwang-tuwa siya sa lawang yon at nakikita pa bilang isang alaala kay Keith, ngunit ngayon ay nais niya na itong mawala. Naramdaman ni Pavelka na may mali. Dahil sa pagkabahala, agad siya nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Agad naman naging interesado ang mga investigador sa lawa. Kung nais itong patabunan ni Darlene ang kanilang hinala, baka mayroong bagay na nais niyang itago sa ilalim nito. Agad na nagsagawa ng paghahanap at ang kanilang natuklasan ay nagpapatunay sa kanilang hinala. Sa ilalim ng lawa ay natagpuan ang isang .22 caliber revolver, kapareho ng caliber ng bala na nakita sa loob ng mga gloves.
ito mismo ang ginamit na baril sa pagpatay. Ngunit kahit pa mabigat ang mga ebidensya na nakapaligid, kailangan pa rin ng mga investigador ang direktang koneksyon, isang bagay na hindi na maitatanggi. Kaya muli silang lumapit kay Pavelka at humingi ng kanyang tulong para maglagay ng patibong at pumayag siya. Nagkunwari si Pavelka na sumasang-ayon sa hiling ni Darlene. Tinawagan niya ito at sinabi na bago tabunan ang lawa, kailangan muna niya itong patuyuin. Umaasa ang mga pulis na kapag nalaman ni Darlene na posibleng maubos ang tubig sa lawa, agad siyang kikilos para alisin ang anumang ebidensyang nakatago pa roon. At tama nga ang kanilang hinala. Nadala si Darlene sa pain. Sa tawag sa telepono, nanatili siyang kalmado at parang walang problema. Wala siyang ipinakitang pagtutol at hindi siya nagpanik. Pero kinabukasan sa ilalim ng lihim na pagbabantay ng mga nakatagong surveillance camera, dumating siya sa lugar. Suot ang bota at may dalang kahoy, lumusong siya sa tubig at simulang tusukin ang ilalim ng lawa, eksaktong lugar kung saan nakuha ng mga otoridad ang baril. Lahat ng ito ay naitala sa video at doon nakakuha na ng sapat na ebidensya ang mga investigador. Noong February 2007, humarap sa paglilitis si Darlene, 32 years old, sa McLennan County, Texas. Tumagal ng 5 araw ang paglilitis. Kinasuhan siya ng first-degree murder dahil sa pagbaril sa kanyang mister habang ito ay natutulog sa kanilang bahay sa Robinson. Ang pinakamalakas na ebidensya ng prosekusyon ay ang video surveillance na nagpapakita kay Darlene sa lawa. Pilit na hinahanap ang baril na ginamit sa pagpatay ilang araw matapos itong makuha ng mga pulis. Itong sa daling tuluyang gumuho ang kanyang depensa. Ang mga gloves sa basurahan, ang kunwaring pagnanakaw at ang magkasalungat na oras ng kwento, lahat ay nagtuturo sa isang malinaw na konklusyon. Pinili ng kanyang mga abogado na huwag na magpresenta ng mga saksi sa yugto ng paglilitis tungkol sa kanyang pagkakasala o kawalang kasalanan. Umasa na lamang sila sa cross-examination at mga teknikal na argumento, pero napakalakas ng ebidensya para mapabagsak ito. Noong February 8, 2007, ibinaba ang hatol na guilty sa first-degree murder para kay Darlene. Siya ay hinatulan na makulong ng 60 years. Ayon sa prosekusyon, ang kanyang motibo ay parang emosyonal at pinansyal. Gusto niyang makalaya sa kanyang kasal, gusto niya ng kalayaan, at gusto rin niya ng seguridad sa pera mula sa life insurance payout ni Keith. Sa kanilang huling pahayag sa hurado, binalaan ng mga taga-usig na huwag malinlang sa panlabas na anyo. Si Darlene ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Lane Moray Unit, Gatesville, Texas. Noong November 2017, tinanggihan ng Texas Court of Criminal Appeals ang hiling ni Darlene para sa panibagong paglilitis. Nanatiling buo ang kanyang hatol. Ayon sa opisyal na tala, siya ay magiging karapat-dapat sa parole sa February 2037 pa. Kung hindi siya makakalaya, matatapos lamang ang kanyang buong sentensya sa February 2067. Noong 2010, ipinagkaloob ng isang hukom ang permanenteng kustodiya ni Chase, Cody at Cade sa mga magulang ni Keith. Kasabay nito, inilabas ang isang restraining order na nagbabawal kay Darlene na makipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Ayon sa court documents, mula noon ay hindi na siya muling nakausap ng 3 bata. Si Keith ay isang tao na kilala bilang tahimik, isang mapagmahal na ama, tapat na mister at masipag na tagapagtaguyod. Pinili niya ang pamilya kaysa ambisyon at ang katahimikan kaysa katanyagan. Iniwan niya ang 3 anak na lalaki, isang pamilya nagdadalamhati at isang pamana ng katapatan at pagmamahal. Bagamat maagang naputol ang kanyang buhay, inaalala si Keith ng mga nakakakilala sa kanya hindi dahil sa paraan ng kanyang pagkamatay, kundi dahil sa paraan ng kanyang pamumuhay. Mananatili ang kanyang alaala sa puso ng kanyang pamilya, mga kaibigan at higit sa lahat sa buhay ng kanyang mga anak na pinakamamahal niya. Shout out kina Gina Patron, Doris Bugtak at Doris Bostria ng Jensan, Vanicon at Randy Piano. Maraming salamat sa walang sawang panunood sa aking mga kwentong krimen. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!